up mga katante mga kal? Good morning. This is Pilipinas. This is the Philippines. Coffee tayo. Sabi niya, good morning from Philippines. The coffee. Kumitain kami ng halaman. Oo. Kasama yung pamilya, kakape. Kakape muna sila. Ay! Ay! Good morning. Kape tayo. Mamaya may mamarites ako sa inyo, mga katante mga kal. Mamarites ka? Tatingnan natin yung halaman na ilalagay natin sa mini tindahan or mini kainan mga tandem. Waitingin kami ng mga halaman. Shoutout kay Gigi This Garden. This garden. Ating. Mini lampita ni Mariani. Ayan, shoutout sa iyo ating Gigi. Yan, yung si ating Gigi ay ano Solid followers na. solid followers na mahilig sa halaman at ano siya, landscaper siya. At siya din kay ating Abon Bravo. Ayun. Din sa halaman. Halaman, shoutout sa inyo dyan. Yan oh. So ito daw, nagse-search kami, ito maganda fortune plant. Oo. Tapos maganda din ito. Medyo napabayaan ng mga halaman. Ito din. Yan siguro yung pinili natin noon, no? Yan pa noon yung tinanim namin. Kaya May natitira pa rin. Pero yung sa sobrang lakas ng ulan noon, mga tanong. oo, naagos. Itinangay ito lahat. Magpapagawa nga pala ako ng stand niya para maganda. Kahit yung medyo isa't kalahating dangkal lang na mapagpatungan para kapag umulan hindi na sila maagos. Dahil kapag umuulan hanggang dito maakyat hanggang dito ang tubig oh. Hanggang maagos sila. Malakas na malakas. Yeah, yun. Ay, may kukwento pala ako. Oh, ano yun? Yung about dito sa pinagtayuan namin ng bahay, mga tandem. Ay. Yun pala na part, hindi na, yung halos kalahati ng tindahan, hindi na sakop ng lupa. So, sakto na nagpapagawa kami, dumating yung may-ari dito sa harap ng bahay. Lakas naman ng boses mo. Bakanting lote. Ano, dumating yung Dumating yung may-ari, si ate... Shoutout kina Ma'am Emma. Ma'am Emma. Ma'am Emma Perez. May-ari dito sila, Ma'am Perez family. Yan, shoutout po. Napakabait nila. Bale, hindi namin alam, na-explain nila na ganun yung size ng lupa nila, kung saan nakakuan. Yung saan yung location. Location yung tindahan natin, kalos kalahati lupa nila. Pero ang maganda doon, pinayagan tayo. At wag lang concrete yung ilalagay natin doon. Para anytime pwede nating tanggalin. Pero sobrang bait naman nila. Pati yung anak niya, shout out kay sir, hindi ko na tanong kung ang pangalan. Basta Perez family at sila Ma'am Emma. At saka shout out kin Uncle Rodrigo. Kapatid nung may-ari ng lupa na kung saan tayo nakabili. Binilhan nating lupa. Shout out din kina mga kapitbahay namin dito. Sina Auntie Ebeng. Shout out kina Auntie Ebeng. Magkakapatid yan. Mga mababait na mga pamilya. Ayan, dito ang mga namin. Halos wala kaming sabihin na lang natin na parang wala tayong kapitbahay dito dahil malayo yung mga agwat ng mga kabahayan dito. Kaya kahit ayan, shout out kina Ate Claire at kay Kuya Bert at sa mga anak niya. Ayan, malalayo yung mga agwat ng mga kapitbahay namin dito. Ito naman nakatirik dito kasi siguro nakikita nyo, napapaisip kayo ano kaya tong building na to, pinatayong hindi namin alam kung gagawin nilang establishment to na pangnegosyo o gagawin nilang residence. Kaya kami syempre nahiya naman kami magtanong na pero ang pagkakaalam ko dito may tatayong negosyo. Kaya abang-abangan na lang din namin kung ano yung plano nila. Tapos yun nga, sumugod dito yung may-ari, yung ng lupa diyan. Sumugod or pumunta. Pumunta sila. Saktong gumagawa tayo at saktong nagpalinis din sila kasi
Ang daming puno dyan noon. Doon namin mismo nalaman yung araw na yun na akala namin yung lupang yun ay Government, ano na ng gobyerno. daanan o ng gobyerno na at or kina Kuya Bert. Yun pala yung lupang yan kung saan tayo nakapagpatayo ng konting yung ititirik nating tindahan ay Tapos nila. sakop nila halos nahagip dun mismo sa pinakadulo na ng kanilang Lupa. lupa. Kaya yun, yung sabi nga niya na sa kanila pa yun yung lupang yun. Ayun, nakiusap na rin kami. Basta Sina- mapag-usapan ng Maayos. maigi. Oo. Ano doon sabi? Yung basta kasi kapag may alitan sa lupa yun doon nag-uugat ang mga away-away ng mga magkakapitbahay dahil sa lupa lang at hindi nagkakaintindihan. Walang communication. Walang paalam. Pero the best doon talaga napakabait nila. Wala akong masabi. Wala masabi. Sabi nga ng mga kapatid ko, mga babait sila. Natin ito, wala kami masabi dahil nga mababait. Tignan nyo, hindi kami magtatagal dito ng dahil di ba ganun naman kung yung mga kapitbahay mo maging hindi mo kasundo, mga iba umaalis, bebenta na lang yung lupa na nabilhan, yung nabili, and then aalis, di ba? Iiwas sa gulo, ganun. Pero dito, wala kaming masabi, tahimik yung lugar. Ang maingay lang dito yung mga sasakyan na mga laging dumadaan. Walang marites. Wala kang dito na marites, wala kang kapitbahay na kikismis sa'yo, chichismisan, ganon. Kaya yun ang maganda. Nasa baryo tayo pero para kang tahimik siya. Tapos, ayun, ito yung lupang ito, hindi namin alam kung sakop pa rin yung lupa namin. Dahil nga hanggang ngayon, hindi ko alam kung kailan darating yung magre-relocate dahil sabi dapat nung Sabado siya pupunta. Kaso nga lang sabi may nangyari na siraan daw ng sasakyan. Kaya hindi siya nakapunta. Kaya napare-schedule na naman. Nagbigay naman na kami ng tawag doon, suggestion kay engineer na sabi niya namin andyan yung sasakyan ni Mudra, naka-park lang dyan. Na sabi ko susundin na lang namin kung wala silang sasakyan, tapos hatid na lang service. So hindi ko alam mo yung gusto ng engineer, kung pwede siya, tapos usapin muna. Sana soon ma-relocate na to para alam na natin kung saan nakatirik yung mga muhon or yung location ng lupa natin. Kung ano talaga yung position ng ating lupa na nabili. Kasi kami ni Just Vlog gusto na namin malaman kung saan nakaposisyon yung mga muhon. Kasi yung papers, documents, title ng lupa ay halos tapos na. Malinis na lahat. Wala nang problema, wala nang hassle. Okay. Ayan. Kada tuwing tuwi namin kasi mga natin, kakatandem, yun, sinasabi ganito ang posisyon ng inyong lupa. Hindi namin napaparelocate. Si Papa. Alam, kaya tiwala naman kami kinamamatapang dahil parang yun yung tinuro. Okay, so yun. Dahil hanggat di tayo magpapabakod kasi, hindi namin inaano yung relocation. Kaya hindi namin ginalaw to kasi kaya hanggang ngayon hindi pa namin alam kung saan yung ng lupa talaga. Tapos yung mga last position, mga katandem, hindi namin ma-relocate din kasi hindi pa namin sarili. Hindi pa naka-transfer yung pangalan namin halos. Last year, yung pandemic, halos yun lang yung nagka-time si Lucky Boy na ayos yung mga papeles. Tapos ngayon, ngayon lang yung natapos lahat, lakad lahat. So ngayon, nagka-time na talagang pa-relocate, tapos pag makaipon-ipon, papabakod na natin to. Tapos magpapatayo tayo ng bagong bahay kasi yung kinagatrikan nga, hindi ko alam sa mga last vlog natin, hindi ko alam kung nasabi ni Just Vlog or nasabi ko na halos itong kalahating bahay na to ay magigiba. Kasi yung posisyon ng lupa talaga. And shout out kay Ate Olive. Yan, huwag kang mag-alala dahil yun. Soon, kausapin namin si Uncle Rodrigo para maalis na din tong lupa mo dito. At kung ano yung balak mo dito,
Ito eh. Ito yung kanyang ano, ito yung kanyang lupa. Yan. Halos ito. Ito, basta ito hanggang diyan siguro hanggang doon yung kanyang lupa. Diyan hanggang sa likod. Diyan sa likod namin medyo mataas-taas yung ano ang lupa diyan compared dito. Talagang daanan to ng ano ng tubig para siyang ilog Catch talaga. basing? Catch basing, no? Daanan ng tubig, hindi siya catch basin. Oo. Iba yung catch basing. O ata dahil doon bumabagsak ang tubig. Ibig sabihin nito daanan lang ito. Daanan lang ng tubig. Kaya yun ano lang update lang namin at gusto lang namin inano dahil ako nung dumating yung may-ari doon medyo na ano ako medyo nahiya ako na siyempre dahil nga hindi rin natin kasi naipaalam kasi hindi namin alam. Akala namin ano na ng government property doon or isasakupin na ng government dahil hindi namin alam na sakup yung ano hagip yung lupa nila pala hanggang doon. Kasi ang pagkakalam namin ay dito lang yung lupa nila sagad hanggang doon. Hanggang doon sa may manggaan ang akala namin na lupa nila. Pero ang maganda doon kakalgal ay halos half ata, half yung sa kanila, half din sa atin. Pero yun nga, hindi pa natin alam yung hindi namin alam. So, malalaman lang natin pag nakapunta na yung engineer natin, yung civil engineer. Civil engineer yun, nutukan na susukat ng lupa. Ano, geodetic daw. Geodetic. Coffee tayo mga tanda mga kalkal. Good morning sa inyong lahat. Shout out sa inyong lahat. Shout out sa mga bago nating subscribers. Sa mga solid subscribers natin dyan. Sa walang sawang suporta na binibigay nyo sa amin. At saka, salamat sa mga mga payo nyo at yun nga tungkol doon sa kahapon yung vlog natin kung babalik pa ba kami o hindi. Alam nyo yung unang sumaya ay si Mudra. Dahil nung yan siya din yung first na nalungkot na umuwi kami na sinasabi namin sa kanya na baka hindi na kayo babalik. So shout out kay Mudra. Mudra, yung mga pinapabili mo ready mo na kayo naneritan para bilad niya na. Oo, madry na. Oo, madry na yung mga malunggay, saluyot na gusto mo na ipabili para madala. Ready mo na. Oo. Soon, see you soon. Yun nga po, kasi nung pauwi pa lang kami nung nasa Madrid kami. Talagang plano kasi talaga namin ni Brian ay yun nga kung makikita namin na may pagbabago sa ayusin namin lahat dito about dun sa negosyo. Kaso late na kaming nagumpisa kaya hindi namin anong date na ngayon, halos pabalik na kami. Okay, sabagay halos may 1 month pa naman namin susubukan. Sa totoo lang yun nga nagdadalawang isip pa kami ni Brian talaga kung mag-i-stay kami dito or babalik. Kaso nga lang, nasa 60% to 70% na talagang gusto namin bumalik sa Madrid dahil marami pa tayong isaalang-alang. Marami pa kaming sabihin na lang natin ambisyon, di ba? Ganun naman yung mga nangangarap, nag-aambisyon pa ng mas magandang kinabukasan, magandang buhay para hindi lang para sa amin kundi para sa pamilya at sa mga gusto naming tulungan, lalong-lalo na sa anak namin. Tapos may balak pa kaming gawin para kay Bryce na yung papers niya. Yun nga ang plano. Pag tayo babalik, yun nga, ilalakad na namin siguro yung aming kahit siya lang. Kahit siya lang. Yung Spanish citizen namin dahil kami talagang hindi kami naglakad ng hindi kami Spanish citizen. Kasi wala akong balak naman na tumira doon sa Spain talaga na doon ako tatanda. Oo. Yun yung pinangako sa sarili ko na ayaw kong tumanda doon. Na magpa-esklabo, na magpa-slave, magpa-alila ng habang buhay sa ibang bansa. Kaya habang bata kami, nagpupursige kaming mag-ipon, mag-invest ng mga kung ano-ano, lupa, yun sa camellia na na-invest namin. Kaya hanggat bata, hanggat kaya, sabi, go mag-invest ng mag-invest. Kaya ilang years lang ako nung binili natin yung camellia. Bata ka pa lang, 20, no? Wala bang 30 25 ata.
27, ganun. Oh. 27 to 28 years old ako. Kasi 33 ko na yun eh. Oo. Ikaw naman ay 30? 33 ko ata nun. Hindi Hindi, ko alam. Basta 30 ganun. plus, no? Mm-mm. Kaya, yun lang din advice namin kaya sa mga nasa Abroad. mga hanggat kaya nyong mag-ipon, kaya ng katawan nyo na magtrabaho, sige lang, go lang ng go. Ayun nga po. Tapos yun nga, may dahil nga nakapasok na tayo sa vlogging career, sabi nila, may nagsasuggest din na dapat yung hindi mo naalis sa trabaho, ganun. Yun nga po, may dati kaming trabaho, yun nga po sa restaurant po kami. Kaso nga lang, nung napasok na kami dito sa larangan ng YouTube, nag-decide na kaming umalis. Kasi sa totoo lang, hindi rin basta-basta yung pag-vlog, lalo yung ginagawa namin na pagsasagip ng mga basura, mga din, mahirap din talagang itong YouTube na yung parang pinili na namin na magiging namin, trabaho namin. Kaya doon sa Spain pwede rin tulad ni Kaikit, kasaludo ako kay Kaikit na habang nag-vlog siya, nagtatrabaho siya, tapos yun siya, kumbaga hindi ko alam kung extra niya yon yung trabaho niya o talagang regular trabaho niya. Part-time niya. Regular siyang work tapos may part-time. Yun kami pwede namin gawin yun, mga kahit magtrabaho kami ng siguro titingin kami ng 4 ora, yung 4 hours kada every 3 times a week gano'n ang pasok. Pero hindi kasi kakayanin yung katawan namin na magtrabaho ng araw-araw. Kasi sa totoo lang halos madaling araw na kami nakakatapos sa pag-vlog, pag-edit. Natatapos ako mag-edit ng ng alas 3 ng madaling araw, alas 4, yun. Siguro yun yung mga hindi nakakaalam, yung mga pinapanood ninyo as in talaga sakit sa ulo din yung namin para makapagpalabas kami na magandang content at may maganda kayong mapanood. Hindi lang din basta-basta yung pag-vlog, hindi rin basta-basta yung ginagawa namin na pag-edit dahil Mahirap. Minsan sa pag-vlog, minsan may mga nahagip kami, kailangan naming putulin, pakinggan naming mabuti yung mga sinasabi namin kasi sensitive si YouTube, hindi pwedeng may mailagay ka doon mamaya bawal na naman, mamaya sabihin hindi pwede yung YouTube mo, mamaya i-edit ko na naman, papalitan ko na naman, another editing na naman. Kaya mahirap din po, kaya wag niyong husgahan yung mga na mga vlogger na sabihin nyo trabahong tamad yan, no? Hindi po, sobrang hirap po ang pag-vlog. Opo. Sobrang kaya yun, maraming salamat nga sa mga sumusuporta sa amin. Na nandyan pa rin lagi sila, na kahit nandito kami, pinapanood nyo yung vlog namin kahit hindi basura yung aming content. So shout out sa mga solid nating viewers dyan, silent viewers. Maraming salamat. Oo. At soon, kita ulit tayo sa basurahan. Oo, at abangan ninyo kasi tawag niyan, malapit naman na, kaya kita-kits tayo sa susunod na natin. At abangan nyo yung tindahan natin. Oo, susunod na vlog namin. Yan. Kunting kimbot na lang. Kunting decoration ni Kakalkal Jess, tapos ni Merian, ayusin na yung mga plantita nila para tawag doon? Magkabuhay naman. Magiging maganda sa paningin ng tao. Tapos mamaya siguro, lalakad kami ni Lucky Boy, ay magpapayos na namin yung tarpaulin. Para ready na. Tarpaulin. Kagis na. Oo. So, yung mga tandem, hanggang dito na yung vlog natin. Konting kwentuhan lang, share lang namin yung namin, yung buhay namin ngayon. Walang masyadong ganap ngayon dahil uuwi yung aming pinsan ngayon, kaya ang gagawin ko ngayon ay dalawa kami ni Marian, mag-ano kami ng mga plants, tignan namin kung ano yung pwede namin ilagay doon, de-decorate namin. Tapos si na Brian, lalakad sila, babayad ng camellia. Hindi ko lang kung ipapablog pa ni Jess yun. Hindi ko lang, bahala ka na doon dahil tapos dito, blabag ko lang ng konti tong namin. Okay. So yung mga hanggang dito lang yung vlog natin. Maraming salamat talaga sa suporta nyo na binibigay sa amin sa K5, buong dumpster diving, sa lahat ng vlogger. Maraming salamat. So see you in the next vlog. Adios.
Rodrigo.